Sa pong mapagpalang hapon po sa atin pong lahat at welcome po sa ika-4 na araw ng atin pong pagbubulay-bulay ng salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Lalong higit sa pagdiriwang po natin at pag-alala ng pagpapakasakit, paghihirap at pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus para po sa atin ngayong mahal na araw. Today po ay Resurrection Sunday. Sineselebrate po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At isa po yan sa mabuting balita, isa sa mga bagay na tayo ay nagagalak bilang mananampalataya. Isang katotohanan na kailangan nating panghawakan at patuloy na paniwalaan sa atin pong buhay pananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli at nabuhay muli at buhay ngayon at nasa kanang trono ng Diyos, buhay at babalik muli. So bago po tayo magpatuloy sa atin pong pagbubulay-bulay sa hapong ito, sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, hapon pong ito, sa iyo po ang papuri, pagdakila, pagluwalhati sa panibago pong pagkakataon na muli po ay papag-aralan namin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus at ang kahalagahan nito sa amin po bilang mga mananampalataya. Tulungan niyo nga po kami na mas maintindihan ito at nang sa gayon mas lumalim ang aming pananampalataya, mas magtiwala kami at patuloy na panghawakan ang katotohanan ito na dahil nabuhay ang aming Panginoong Hesus, siya nabuhay na muli. Sa amin po mananampalataya, kami rin po ay bibigyan nyo ng buhay na walang hanggan at makakasama namin po kayo pagkatapos po ng buhay na ito. Tulungan nyo nga po kami na mas maintindihan ito, mas ma-appreciate, Panginoon, and ma-encourage kami sa amin pong mapag-aaralan. Tulungan nyo nga po kami at samahan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. So sa hapon pong ito, ang teksto po natin, kung hawak niyo po ang mga Bibles niyo, ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Matthew chapter 28 verses 1 to 10, at hayaan niyo po na basahin ko at sundan niyo po ako. Matthew 28 verses 1 to 10. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Verse 5, the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here, he has risen just as he said. Come and see the place where he lay, then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." Verse 8, so the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." So purihin po ang pagkabasa po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Muli po sa teksto pong ito, makikita po natin na dito po ay inihayag na pagkatapos po na mamatay ng ating Panginoong Hesus sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na muli
at siya ay buhay. Dito sa verse po na binasa natin sa chapter 28, sabi po doon na may dalawa pong babae na pumunta doon, si Mary Magdalene and the other Mary. They went to the tomb, and there was a violent earthquake, and an angel of the Lord came from heaven at nandun rin po siya sa tomb. And yung mga bantay doon, the guards were so afraid that they shook and became like dead men. And sabi ng angel kay Mary Magdalene at dun sa other Mary, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." So even the angel knew that Jesus was crucified. At yun po ang pinag-aralan natin or mineditate natin itong mga nakaraang araw kung paano nagpakasakit, naghirap at inialay ang buhay ng ating Panginoon para sa atin at siya ipinako sa krus. And sa verse 6 sabi ng angel, "He is not here, He has risen, just as He said." Kagaya ng sinabi niya sa kanyang mga apostol. Alam niyo po, kaya ko po ibinabahagi po ito sa inyo, sa akin po mga kapatid sa COCB at sa lahat po ng makakapanood ng video na ito. Alam niyo po, isa po sa pinakamahalagang katotohanan sa pananampalatayang Kristiyano is ang katotohanan na matapos ipako ng Panginoong Hesus sa krus, matapos siyang mamatay at ialay ang buhay, ay sa ikatlong araw ay siya'y nabuhay na muli. At ito po ay katotohanan sa Biblia. Hindi lang po ito biblical truth, historical truth po rin ito. Bakit ko po yun nasabi? Pagka po binuksan niyo po ang inyong pong mga Biblia sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians chapter 15, inihayag po doon ng Apostol Pablo na kung kani-kanino nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Unang-una po, Jesus appeared to Peter. Second, to the 12 apostles. To the 12. Pangatlo po is to more than 500 people at the same time. Grabe yun, 500 people. Sa kanyang kapatid, kay James, sa kapatid ng ating Panginoong Hesus. At yung kahulihan, of course, nagpakita siya kay Apostol Pablo. Kaya nga siya naging apostol. And alam natin ang buhay ni Apostol Pablo bago siya naging manggagawa, lingkod at apostol ng ating Panginoong Hesus. Siya ay number 1 na persecutor ng mga mananampalataya. Isa siya sa mga talaga namang hinahanting lahat ng mga Kristiyano noon at either pinahihirapan, ini-stone to death, at pinarurusahan. At yung pinakamatindi is pinapatawa ng kamatayan. Ganun katindi. But eventually, Jesus appeared to them, appeared to Paul, appeared to these people, and the rest is history. And they became changed people, they became a changed persons. At yung buhay nila ay inalay nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya ako po sinasabi ito is mahalaga po yun na nasa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala tayo sa katotohanan ito na siya ay nabuhay na muli. Na ito po ay totoo. At hindi lang po ayon sa Biblia, marami pong account, historical facts na magsasabi nun. Kaya nga isa rin po ang resurrection or muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Isa po yan sa isa sa mga mahirap i-explain at unawain na mga katotohanan sa Bible. Kaya nga, ano ang sabi po sa John chapter 20, verse 24 to 29? Anong sabi? Yung story po nun is si Thomas na hindi po siya naniniwala sa Panginoong Hesus. Nung dumating ang Panginoong Hesus at ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay, nagulat ngayon si Thomas na totoo pala.
Kaya nga, di ba, ang sabi po doon sa John chapter 20, verse 24 to 29, na sabi doon is, just believe. Kasi it is more blessed for us to believe. At tayo po yun. Tayo po yun man na mga mananampalataya na kahit hindi natin nakita mismo ang Panginoong Hesus. Ngayon sa ating panahon, tayo ay naniniwala at nananampalataya na siya ay totoong nabuhay, na muli, at ngayon ay buhay at nasa kanang trono ng Diyos. At muli siyang babalik. Yan po ang pag-asa at paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, dahil sa katotohanan pong ito, sa truth na ito, na our Lord and Savior Jesus Christ resurrected and is now alive, nabuhay siyang muli at siya ay buhay. Ano po ang magandang maging response natin sa katotohanan yun? At dito po sa binasa natin, mayroon po akong tatlong response na nakita na maganda rin po bilang mga mananampalataya is maging response po natin. Ang una po dito is yung nasa verse A. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy. Alam niyo po, isa pong magandang response is that we fill ourselves with that joy, knowing that our Lord and Savior Jesus Christ overcame death and overcame the grave and is now alive and nabuhay siyang muli. And that can give us a sense of joy na nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. Ngayong pandemic, ngayong COVID crisis, we may have lost that sense of joy na dahil sa mga pangyayari sa buhay natin. Pero dahil sa katotohanan na meron tayo na nakikinig natin today at katotohanan na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, we can have that sense of joy and we can celebrate yung sa hapon na ito, sa araw na ito, about the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. So one, let us fill ourselves with joy. Gawin natin yon na punuin ng kagalakan ng ating mga puso dahil sa katotohanan yon. Second, sa verse 9 nakita natin, dahil we have that joy, sabi doon is, suddenly Jesus met them, greetings he said, verse 9, they came to him, clasped his feet, and then worship him. Ang response nung makita nila na buhay ang Panginoong Jesus is that they worship Jesus. And yun rin po ang magandang gawin natin in response sa katotohanan or sa truth na ito, na nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. Yung katotohanan na to ay maaring magsilbi na upang tayo ay magpuri, sumamba sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang magalak, kundi sumamba sa spirito at katotohanan sa Kanya. At yung pangatlo po na pwede nating gawin in response po sa katotohanan ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus is yung pong sabi sa verse 10 na sinabi ng ating Panginoong Hesus, do not be afraid, huwag tayong matakot, but go and tell my brothers. Go and tell. Hindi lang po sa ating pong mga kapatiran pinapaalala natin na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, kundi sa lahat po ng tao na pwede po nating maibahagi ang ating Panginoong Hesus. We need to go and tell and share the truth about the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Because this is our hope. This is our hope as a Christian, as a child of God, as children of God, na maibahagi natin ang mabuting balita na ito sa iba. Kaya nga po yung tatlong response natin, to have that sense of joy, to worship God, and to share or to tell other people yung good news na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, are we joyful today because of our celebration and pag-alala, commemoration of our resurrected Christ? Do we have that joy? Are we worshiping God because of this truth?
And are we telling other people about this truth na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus? Sana mga kapatid, tayo ay may kagalakan, tayo ay tunay na sumasamba, tunay na sinasamba natin at nagbibigay tayo ng papuri sa ating Panginoong Hesus. At inihahayag natin siya sa ibang tao at ibinabahagi. Kaya nga po, ngayong hapon rin po, kung po bukod po sa mga kapatiran ng COCD na nakakapakinig ng online meditation na ito, sa mga nakakapakinig po, gusto ko pong i-share niyo po ito sa inyo pong mga kaibigan. And para makinig nila po ang katotohanan ito, na ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundong ito na buhay. Inihayag ang mabuting balita ng Diyos. Ipinangaral ang salita ng Diyos. At sa mga huling araw niya, siya ay nagpakasakit. Inialay niya ang kanyang buhay. Pinako sa krus na matay. Patapos sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. At ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos. At buhay at babalik muli. At yung katotohanan pong ito, kaya ko po sinasabi is, ito pong katotohanan ito, kung tayo po ay maniniwala. Ang gusto po ng Panginoong Diyos, ayon sa Biblia, is sa lahat ng tao na maligtas ang lahat ng tao at dumating sa punto ng buhay nila na malaman nila ang katotohanan. 1 Timothy chapter 2 verse 3, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of truth. And dahil sa katotohanan ito na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Alam niyo po, sabi sa John 14:19, before long the world will not see me anymore. At totoo po yun. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, John 14:19, but you will see me because I live, you also will live. And yan po ang pinangahawakan natin. Na dahil sa katotohanan na buhay muli ang ating Panginoong Hesus, tayong mga mananampalataya ay mabubuhay din muli. Kahit na tayo ay mamatay physically sa mundong ito at lumisan sa mundong ito. Kahit tayo ay mamatay, we will be with Jesus, we will be with God for eternity. At yan yung hope na mayroon tayo bilang mananampalataya. Kaya nga sa lahat ng nakakapakinig nito na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, gusto kitang tanungin, gusto mo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan na gustong ibigay ng Panginoong Hesus sa iyo? Gusto mo bang magkaroon ng relasyon, tunay na relasyon sa Kanya? Ayon sa sinasabi ng Biblia. Kung oo ang sagot mo, gusto kong samahan mo at pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Na kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay mo, una, kailangan mong talikuran ang iyong mga kasalanan at aminin na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Sabi sa Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang mabuting balita is that kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang buhay na ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Dahil tayo ay may kasalanan, dapat tayo ay mamamatay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ginawa niyang sakripisyo, maaari tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. At papaano yon? Kung tatanggapin natin sa mga buhay natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas at bilang Panginoon. If we will acknowledge and accept Jesus as our Lord and our personal Savior, na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang kayang makapagligtas sa atin. Dahil sa sakripisyo niya na ginawa, itong inaalala natin na mahal na araw, at dahil siya ay nabuhay na muli,
tayo rin ay magkakaroon ng ganong pag-asa na biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. So kung gusto mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay, gusto kong sumunod ka sa maikling panalangin na ito at sabihin mo ito ng buong puso. Tayo manalangin. Sumunod ka sa akin. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan, na ako ay nagkasala simula pa nung una hanggang sa ngayon. Inihingi ko po ito ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako sa akin pong mga pagkakasala, sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa aking buhay. Sa mga oras pong ito, Panginoong Hesus, pinapapasok kita sa aking buhay. Naniniwala ako na ikaw ay dumating dito sa mundo upang ako ay tubusin at inialay mo ang iyong buhay para sa aking mga kasalanan, para ako'y tubusin sa aking mga kasalanan at upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay nabuhay na muli upang bigyan ako ng bagong pag-asa at pagkakataon. Kaya sa mga oras na ito, akin kitang pinapapasok sa aking puso, sa aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pagharian mo ang aking buhay at simula ngayon, ituwid mo ang aking mga pagkakamali. Baguhin mo ako. Ituro mo sa akin ang tunay na landas patungo sa iyong kaharian. At panghawakan mo ang aking buhay. Tinatanggap ko ang kaloob mo na buhay na walang hanggan. At patuloy kong ina-acknowledge na ikaw ay Diyos. Ikaw ang aking sariling tagapagligtas. At ikaw lamang ang makakapagligtas sa akin at makakapagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Amen. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito, binabati kita at wini-welcome sa panibagong yugto ng iyong buhay bilang isang mananampalataya ni Kristo. Ito ang simula ng iyong bagong buhay bilang anak ng Diyos, bilang nananampalataya sa Kanya, na tinatanggap mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Iwinawaksi ang buhay na buhay mo dati, buhay ng makasalanan, buhay na namumuhay sa kasalanan, at gusto mo na ngayong mamuhay para lamang sa ating Panginoong Hesus, para lamang sa Kanya. Kaya nga, kung meron ka pang mga katanungan at gusto mong lumago sa iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus, gusto kong ikaw ay mag-message sa Facebook page ng Church of Christ Disciples, o di kaya mag-message ka personally sa FB, sa Facebook ko kay Ian A. Villarreal sa Facebook, at mag-send ka lang ng iyong hangarin na nagpapatotoo na ikaw ay sumunod sa panalangin, na gusto mong mas malaman pa ang pananampalatayang Kristiyano, mas lumago pa sa pananampalataya kay Jesus. So kung ikaw ay may kauhawan at ikaw ay willing na mas lumalim at mas marami pang malaman tungkol sa pananampalatayang Kristiyano at sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, feel free to message yung ating Facebook page, Church of Christ Disciples, sa page na ito, or mag-comment ka na gusto mong mas lumalim pa sa iyong pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. So sa lahat po ng nakinig rin po ng online meditation na ito, sa aking mga kapatiran sa COCD, patuloy nating panghawakan ang pangakong ito, ang katotohanan ito na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng kagalakan, sambahin natin siya, at patuloy nating ihayag ang kanyang mga salita.
Sa pumapagpalang hapon at happy Resurrection Sunday po sa bawat isa. God bless po.